lalo pa ngang lumakas ang bagyong Nika na ngayon ay nasa typhoon category na. Base sa tala ng Pag-asa, kaninang alas 4 ng madaling araw namataan ng Typhoon Nika sa layong 120 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot ng 110 kilometers per hour at bugsong aabot sa 135 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pakanluran. Posible itong maglandfall sa Isabela o Aurora hanggang o ngayong araw at magpaulan sa mainland ng Northern Luzon bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility hapon o gabi ng Martes. Sa ngayon po, nakataas ang signal number 3 sa southern portion ng Cagayan, Isabela, northern portion ng Quirino at Nueva Vizcaya, bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Sur at Aurora. Signal number 2 naman sa 11 lugar pa sa bansa kabilang ang Ilocos Norte at Nueva Ecija, habang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Central Luzon at Metro Manila. Oras po natin mga kapatid, 5:41. Good morning po at para bigyan naman tayo ng update ngayong Lunes kaugnay po sa bagyong Nika, makakausap po natin sa linya ng telepono ngayon si Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil. Magandang umaga Sir Dan, maraming salamat sa oras mo ha. Saang mga lugar po ang nakaranas ng pag-ulan dahil sa bagyong Nika, Sir Dan? Good morning po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. So for the next 24 hours, asahan natin itong mga malalakas na pag-ulan na dala ng bagyo sa malaking bahagi ng Hilagang Luzon. So isa-isahin ko po, particular dito sa mga lalawigan ng Aurora, Isabela, Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Kalinga at Apayao. Asahan natin dyan yung intense torrential rains. Yan ay greater than 200 millimeters ng pag-ulan. Heavy to intense rains naman ang ating inaasahan sa lalawigan ng Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Samantalang moderate to heavy rains sa mga areas ng Camarines Provinces, Quezon, Nueva Ecija, Tarlac at sa Pangasinan. Kaya sa mga areas na ito, makahanda po tayo sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Posible rin yung pag-apaw ng mga ilog at dalampasigan, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na mararanasan. Sir Dan, good morning po. This is Dimples Romana. Sir Dan, marami sa mga kapatid natin ngayon ang nangangamba na, no? Dahil hindi pa sila halos nakakabawi. Ang ilan nasa mga evacuation areas pa. Sir, hanggang kailan po ba natin nakikita na mararamdaman ng mga kapatid natin ang epekto ng bagyong Nika? Well, inaasahan po natin, kumbaga ngayong araw kasi yung pinaka-critical period, kumbaga kasi ito yung peak. Ito yung araw na kung saan mararanasan natin itong peak rainfall ng bagyo. So starting tomorrow, unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan. So itong Ilocos region na lamang yung makakaranas ng pag-ulan. Pero gayon pa man, maghanda pa rin po tayo sa mga banta ng pagbaha dahil kumakaranas tayo ng mga pag-ulan kahit mahina lang yan, no? Dahil ito yung mga areas na ito, itong mga areas ng Northern Luzon, naranasan yung mga pag-ulan ng mga nakaraang bagyo. Posibleng saturated na po yung lupa dito. So kahit mahina pa yung mga pag-ulan nating maranasan in the coming days, nandyan pa rin po yung banta ng mga flash floods at landslides. Sir Dan, si Angela Lagunsad Castro po ito, no? Tanong ko lang po sa pagtahak ng bagyong Nika, may posible pa po bang magbago ang track nito at meron po bang epekto ang amihan dito? Well, sa ngayon po, malapit na ito sa kalupaan, no? So malabong magbago na yung track nito. So inasahan natin ngayong umaga yung posibleng landfall. So yung landfall, ito yung direktang pagtama ng sentro ng bagyo sa kalupaan dito sa area ng Isabela or Northern Aurora. So possible ngayong umaga yan and for the rest of the day, tatawirin nito itong area ng mainland Luzon. Posible itong lumabas ng dagat baybay yung coastal waters ng Ilocos Sur mamayang gabi. So ngayong araw po talaga natin mararanasan yung epekto nitong mga malalakas na hangin at malalakas na pag-ulan na dala ni Bagyong Nika. So in terms naman po sa tanong nyo regarding sa northeast monsoon, so yung northeast na hangin, posible nitong pahinain itong si Bagyong Nika pero malayo na po ito sa ating PAR at nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan may posibleng paghina or pag-downgrade into a low pressure area in the coming days. Sir Dan, maraming salamat po sa oras ninyo at mag-iingat po kayo ha. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.